Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang at ng walang paligoy-ligoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Sinabi ba ika ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Eh, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President. Hindi nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw. Mag-move on na tayo upang mas magampanan natin ang ating pangunahing mandato at ito ay ang magpanday ng mga batas. Batas na makakatulong sa mga mahirap nating kababayang Pilipino. Napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang walang maayos at disenteng trabaho. Napakaraming pamilya ang natutulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Let us buckle down to our work. The people expect nothing less from us. Ever since, I am for peace and unity. Nakikiusap po ako na magkaisa na tayo para makapagserbisyo na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Senator Ontiveros. Senator Risa Ontiveros is next to explain her vote. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I vote no. The 1987 Constitution entrusted the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today, we are voting to abandon this mandate. I reiterate that the Supreme Court decision is not yet final. Kahit paano mo baliktarin. So, make no mistake, this was an act of the Senate. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Ang pinanggagalingan ko lamang po dito, pananagutan. Our people must have the power to make the highest rulers accountable. The process of impeachment is meant to question the powers that be and whether they deserve that power. In short, karapat-dapat ka ba? Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Taliwas ito sa intent ng framers. It should not be taxing to hold power to account. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang at ng walang paligoy-ligoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Senator Rodante Marcoleta is recognized to explain his vote. Ginoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatanging na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ika ng Panginoon Diyos na
Pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Eh, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President. Hindi kidding. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayari? Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo, ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ang karamihan po sila, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Mr. President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa doon sang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun eh. Kinontra pa ng ahas eh. Yun ang Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po, sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro. Alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Ang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of reference, to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta. Senator Go. Senator Christopher Bongo is recognized to explain his vote. I vote yes and I will explain my vote. Mr. President, I want to register my affirmative vote to adhere with the Supreme Court decision and to archive the articles of impeachment. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. That the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves as the impeachment court, and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear, wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. This principle of checks and balances of the co-equal branches of our government is the very foundation of our democratic and republican way of life. The separation of powers allocates to each branch certain powers and prerogatives that other branches may not question or interfere with.
disrupt that delicate balance, and we shake, if not threaten, the foundation of our democratic system. When that happens, the people's faith in the various institutions of our government will be lessened. God forbid, we do not want to come to a point when our people no longer trust our courts. Sa ngayon, meron na pong unanimous decision ang ating Korte Suprema. Igalang po natin ito. That is why I voted in favor of the motion to adhere with the Supreme Court decision. But let me be very clear. Hindi ko sinasabi na hindi tayo sang-ayon sa accountability. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Haharapin at harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa lamang po ito sa tamang paraan. Nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na handaan niyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Ang sabi ko nga noong nagsalita ako rito last June para isuggest na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives upang matingnan at masigurong nasusunod ang tamang proseso. I said that justice done the wrong way is not justice at all. Marami namang mekanismo upang mapanagot ang kahit sino mang opisyal ng gobyerno na may pananagutan. Kung meron mang pananagutan, ang mahalaga ay nagagawa ito sa tama at legal na paraan. Mr. President, mag-move on na tayo upang mas magampanan natin ang ating pangunahing mandato at ito ay ang magpanday ng mga batas. Batas na makakatulong sa mga mahirap nating kababayang Pilipino. Napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang walang maayos at disenteng trabaho. Napakaraming pamilya ang natutulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Napakarami pa rin sa mga mamamayan nating mga nagsasangla ng kalabaw, nagbebenta ng ari-arian sa oras ng tinamaan sila ng sakit, at napakarami pa rin Pilipino ang hirap makakuha ng mga serbisyo at tulong mula sa gobyerno. Kaya magtrabaho na lang muna tayo. Nabibigin na po ang Pilipino dahil sa ingay ng politika. Politikang hindi naman masasaing sa umaga, politikang hindi naman pwedeng magamit pambayad sa tuition sa paaralan, politikang hindi naman makapagbibigay lunas sa may mga sakit. Let us buckle down to our work. The people expect nothing less from us. Ever since, I am for peace and unity. Nakikiusap po ako na magkaisa na tayo para makapagserbisyo na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Christopher Bongo.